Hello, hello Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for May 2025. Ano po yung mga wishes nyo and plans o mga goals na gusto maabot ngayong buwan na ito? Yung parang tinutumbok mo na sana this May maganap na. Isulat nyo po yan sa akin comment section at gamitin nyo po yan bilang inyong manifestation board. Kung ano man yung mga isusulat nyo dyan, maaaring ma-attract niya yung frequency of the things that you want to manifest this month. Kaya feel free po na gamitin yung bilang manifestation board ang aking comment section. At maririnig yan mo, base yan ng yung energy yan, makukuha yan ng yung spirit guides this month. Okay, Capricorn? Tulad po nakagawian, kunin nyo yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Capricorn yun. Kaya talasan ang yung intuition para makuha nyo po ang mga messages ninyo ng inyong mismong spirit guides para sa inyo this month. Okay po? Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads, saka po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Thank you again for your generosity and kindness. So start na po tayo. Capricorn, ano ang naghihintay sa inyo this whole May? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Swords. In the area of what you want, you have the Five of Cups. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hermit card. In the area of your near future, meron kang the Queen of Wands. Wow. In the area of your challenge this month, Capricorn, meron kang Justice card. In the area of your fortune, meron ka namang the High Priestess. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Ace of Cups, buong pusong pagmamahal, pag-usapan natin yan later. And your outcome this whole month, Capricorn, meron kang Nine of Swords. Okay, pag-usapan ito, very interesting. Mamaya di-discuss natin yan. At the bottom of your deck, you have the Six of Cups. Anything nostalgic about the past? Meron ka bang mga bagay sa past na hindi mo makalimutan? O parang ngayon, daladala mo pa rin? Halimbawa, love life yan? Heartbroken ka ba for a certain relationship na parang ngayon daladala mo? O kaya past endeavor, mga trabaho o experiences from life na parang hanggang ngayon pabalik-balik, parang nagre-replay pa rin sa isip mo and you can't seem to let it go? This time, nagalinger siya sa yung background telling you to use those experiences as lessons and guide moving forward. Pero huwag ka na maglinger sa kanila kasi what happened in the past stays in the past at hindi mo na siya mababago pa. Parang yan ang kailangan mo daw alalahanin at isapuso this time, that nothing will come out in visiting something that is painful and something na hindi mo na kaya pang baguhin. Okay, Capricorn? Very special message for you from your spirit guide. So, pag-usapan natin ang iyong spread dito. At the core, you have the Eight of Swords. May mga bagay daw this time na parang kumakadena sa'yo o nagpapalimit sa'yo sa mga bagay na gusto mong gawin. Feeling mo ba stuck ka o parang stagnant this time? May mga bagay ka bang gustong gawin pero you seem parang feeling mo nagde-delay, o may mga bagay na parang ginagawa mo naman ang kaya mo pero bakit parang walang nangyayari, o kaya may gusto kang subukan pero natatakot kang gawin. Maybe because may mga experiences ka noong nakaraan kaya parang hindi mo kayang mag-move forward o hindi ka makahanap ng right decision to do it because napipigilan ka ng mga nakaraan mo. Whether halimbawa gusto mo nang ma-fall in love this time pero parang feeling mo hindi mo kaya because a past love experience gave you so much parang pain, kaya hindi ka makamove on at hindi ka makapag-try to have a new love life. For others, meron ka mga paniniwala sa sarili mo na parang mahina ka, hindi mo kaya, o kaya wag ko na lang kayang subukan, baka mangyari ulit yung nangyari in the past, o wag ko na lang kayang gawin, baka mamaya ganun ulit ang patunguhan ng mga nangyayari. So, this time around, sinasabihan ka ng your spirit guides to come out of your shell, come out of all those pain. Lagi mo daw isipin na yung mga nangyari noon na hindi na ulit mangyayari this time. You have the skills, you have the talent. Always keep in mind na ikaw ay swerte this time, that you are able and you have the abilities to come out and try new things. Hindi na mangyayari yung nangyari noon. That's what I'm hearing. Paalala sa iyo ng spirit guides na yung mga nangyari noon na hindi na mangyayari this time, kaya huwag ka matakot sumubok sa mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Eight of Swords being clarified by the Queen of Pentacles. Now is the right time to be
I don't know why, to fight for what you think is yours. Kasi parang meron kang mga bagay na parang, sige, hayaan ko na, wag na lang. Kasi natatakot ka na baka maulit na naman yung mga bagay na nangyari dati. Ginawa mo na, sinubukan mo na, pero ganito ang naging ending. Kaya for you, parang you don't want to risk your peace or you don't want to risk anything because natatakot ka mag-fail or ma-reject, ganyan. But you're having this abundant energy sa background mo. Kaya mo siyang palaguin, kaya mong maabot, kaya mong palakihin, o kaya magiging successful daw ang isang bagay pag niyakap mo. So this time around, come out of your shell, come out of this fear, at kunin mo yung mga bagay na gusto mong kunin kasi magiging victorious ang iyong ending. So have that power this time. Kaya mo daw panghawakan itong bagay na ito. Kung halimbawa, bagong pag-ibig o bagong negosyo o trabaho, pero natatakot ka kasi may nangyari nga. Pero sinasabi ng spirit guides mo na nasa iyo ang skills para maging victorious sa bagay na ito. Tignan mo siya, nakaupo lang siya, hawak-hawak niya yung blessings of opportunity, at yumabong, lumaki, naging victorious siya sa bagay na yan. Kasi inalagaan niya. So ikaw, huwag kang magtakot na harapin at yakapin yung mga bagay na paparating sa'yo, Capricorn. Okay? In the area of what you want, you have the Five of Cups. This time, you want to remove na yung mga regrets o mga pain in the past. Nandun na sa isip mo, nasa puso mo na, meron ng initiative from you to forget what happened, to move on from something. At handa ka na yakapin yung mga bagay na meron in the future, o mga possibilities of possible work o possible income o kaya bagong pag-ibig, ganyan. So handa ka na yakapin yung bago, pero nag-linger pa rin sa'yo yung mga nangyari in the past. May mga regrets ka pa rin, parang like I've said kanina, meron ka pa rin mga bagay na parang nire-replay mo sa isip mo na sana ganito nangyari, sana ganito ang ginawa ko, sana ganito ang mga bagay na ginawa ko, di sana hindi ito nangyari, di sana wala ko ngayon sa sitwasyon kong ito ngayon. Kaya parang malaking epekto pa rin sa'yo yung past, pero sabi sa'yo ng spirit guides mo na, go, move on ka na, start anew. At huwag mo daw pipigilan ng sarili mo na mag-try ng bagong bagay sa buhay mo. And everything in the past stays in the past, okay? Move on ka na. The Five of Cups being clarified by the Queen of Wands. So may mga bagay this time na parang gusto mong palakasin ang iyong self-confidence, especially dalawang beses na lumabas dito. Ibig sabihin, tungkol talaga ito sa pagpapalakas mo ng iyong confidence, self-esteem, tiwala sa sarili, pagmamahal sa sarili. I don't know why, pero parang nadurog ka ng mga nakaraang experience and you feel so alone, you feel so empty, you feel na parang ang liit-liit mo, na hindi ka maganda, hindi ka magaling. Parang nadurog din yung buong pagkatao, yung parang iyong espiritu ng yung spirit, yung pagmamahal sa sarili mo. And this time around, you want to rebuild your self-love, your self-care, and you want this time to be happy. Kaya parang open ka na to try new things. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, sabi sa'yo ng spirit guides mo, you need to have the Ten of Cups mentality. Meaning, this time around, i-fight mo yung mga bagay based on your happiness, based on your harmony with other people. Kapag halimbawa yung bagay na ginagawa mo, wala dyan yung puso mo, wala dyan yung pagmamahal mo, wala dyan yung happiness, yun talagang totoong happiness, huwag mong gawin. This time around, go after things that makes you happy. If not, huwag mong i-compromise ang sarili mong kaligayahan just to make other people happy. Ngayon, parang dapat unahin mo daw muna yung sarili mo. This is what you need in order for you to move on and move forward. Kasi kapag hindi mo gusto totally yung bagay na gagawin mo in the near future, kung talagang gagawin mo lang yan kasi napilitan ka lang o dahil for the sake of moving on, I'm telling you, bibitawan mo yan at hindi ka magpapatuloy dyan because wala dyan yung totoong puso mo. So make sure this time, kung ano man yung step na gagawin mo in the near future, unahin mo muna yung realization na dapat masaya ako at ito talaga yung gusto ng puso ko before you do it, para mag-last siya for a very long time at para maparatili mo siya sa life mo, okay? The Ten of Cups being clarified by the Empress card. Yes, lahat daw na bubuuin mo this time, kailangan manggaling muna sa self-care. Because si Empress, siya yung tao na talagang mahal niya sa sarili niya, makapaganda siya. Empress loves beauty and the arts. So siya parang kung kailangan mo mag-parlor ka, bubili ka ng bagong damit. It's all about self-love and self-care. At doon manggagaling yung complete happiness. If you have that, then you can completely move on and go on to a new adventure. Okay, Capricorn?
In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card here. Yes, this is all about soul searching. Parang this time, importante sa'yo yung parang kailangan ko munang mahanap sa sarili ko yung totoong sagot. Dito hinahanap mo yung mga bagay ng kasagutan ko, bakit nangyari to, saan ba ako patungo, what is my life's purpose, ano yung path ahead for me, ano ba dapat kong tutukan. So, ang dami mong question, kaya parang this time gusto mo na mag-solo, ayaw mo na makipag-usap kahit kanino, nagkukulong ka sa kwarto, parang ngayon nagbabakasyon ka mag-isa, na-enjoy mo yung solitary mo, yung parang independence mo, yung pagiging alone time mo, and you value that because doon mo nakikita yung peace, doon mo nakikita yung tranquility, walang noise, walang conflict, so ito ang kinakailangan mo daw this time yung parang katahimikan in order for you to get out and find ways to really come out of your shell and enjoy things at ma-acquire mo na, ma-magnetize mo na yung frequency of abundance in your life. So the Hermit cards being clarified by the Five of Swords. Yes, kalimutan mo na daw yung mga bagay na talagang painful in the past. Merong mga conflicts, away, o mga sagutan, mga maling nasabi sa'yo, mga mali mo nasabi, na parang paulit-ulit nag-replay sa isip mo at you can't seem to forget them. Kaya parang masyado ka nagkukulong sa sarili mong mundo because iniisip mo, worth it ba yung mga nilaban ko in the past? Worth it ba yung mga ginagawa ko now? Am I doing the right thing? Am I giving myself enough favor para baguhin ang buhay ko? So, nandaming soul searching here because you want to win in life. And in the process, natatakot ka rin na baka makasakit ka ng ibang tao or maiwan mo yung mga tao na importante sa'yo, pero you're realizing in the pursuit of a new life, kailangan mo nang iwan yung ibang tao. Kaya parang inisip mo, worth it ba to? Ito ba yung tama kong gawin? So parang very conflicting sa isip mo. Kaya ngayon nagsosolo ka at you're trying to find the answers. Kaya ngayon parang feeling mo, hindi ka makagalaw, hindi mo alam kung ano yung dapat gawin in the pursuit of this abundance. But for you to be able to do that, kailangan mo daw munang hanapin kung ano yung kaligayahan for you. Ano yung version ng kaligayahan for Capricorn. From there, pag nagawa mo yan, saka ka makakawala dito. Especially in the near future, you have the Queen of Wands. I'm seeing here happiness, enjoying yourself, complete love for yourself. I'm seeing you having this new job or new environment, a new way of living. Meron kang pagkakaabalahan in the near future na parang yun ang bubuo sa pagkatao mo. Yun ang magbibigay sa iyo ng certain pagod, pagkakaabalahan, doon ka tututok and you're very happy there. Halimbawa, meron ka na buong bagong negosyo, coffee shop, halimbawa, tapos doon mo ilalaan yung malaki mong oras, atensyon, pagod, pera, and then mag-enjoy ka habang ginagawa mo yan. Makakalimutan mo na yung past. Makakalimutan mo na yung past heartaches, yung mga nasabi na gawa sa'yo. And then doon mo marirealize na parang, ito pala yung mga kaya ko. Doon mo makikilala yung sarili mo, malalaman mo yung mga skills mo na hindi mo pala alam na kaya mong gawin. Makikilala mo yung mga right people na nandyan sa'yo on your lows and on your highs, yung mga totoong nagmamahal sa'yo, yung totoong gusto nila ikababote mo, and you're having this beautiful life. Mahal mo ang sarili mo at mahal mo yung ginagawa mo. You found your purpose in the near future, Capricorn. Kaya huwag ka matakot, huwag ka mong panghilagan itong mga nangyayari sa'yo in the past, in this time in your life. Daanan mo ito para maabot mo itong Queen of Wands era mo. Self-love, self-care, finding your purpose, finding your desires in life, and you'll be very, very happy. The Queen of Wands being clarified by the Hanged Man. So tapos na daw yung mga pagpapakamartir sa mga bagay-bagay. Kapag in the near future naka-enkwentro ka ng mga sitwasyon o tao na nangangailangan na parang isakripisyo mo yung sarili mo, alam mo na agad, puputulin mo na agad yung bagay na yun, and you're gonna choose yourself always. Kasi kapag mahalaga ka sa sarili mo at masaya ka sa sarili mo, hindi mo na kailangan i-compromise o i-kompromiso yung kaligayahan mo just for other people. And I'm seeing no delays, no time to stop for the things that you want to accomplish, and nothing will stop you in acquiring total happiness para sa buhay mo. Very empowering ito for your Capricorn. In the area of your challenge this week, challenge sa yung paghahanap ng balanse sa buhay mo. Yes, you wanna get out in your
parang small mindset na parang kumukulong sa'yo sa mga bagay na mali o sa mga bagay na akala mo yun ka pero kaya mo palang kumawala doon. And then pabalik-balik pa rin kasi this time yung mga nakaraang experiences no. So this time ang challenge ay ibalansehin ang buhay. Fixing yourself and also enjoying life. Trying to pay the bills, working so hard, and also time for relaxation. This is the right time para balansehin ang buhay mo. Always find the truth. The truth in the sense of finding the things in your life na nagmamatter. Dapat daw yun na lang pahalagahan mo. Huwag mo na isipin yung outside noise, yung mga taong dumadagdag sa drama, yung mga taong dumadagdag sa conflict sa life mo. Always choose yourself and choose what matters in your life. Doon magsisimulang magbalanse ang buhay mo. Okay, Capricorn? Your justice cards being clarified by the devil card. Yes, outside noise, people that needs to be cut off in your life. Yung mga tao, bagay, sitwasyon na hindi na nagmamatter, bitawan mo sila and doon ka na lang mag-focus sa mga nagmamatter sa buhay mo. Alam mo naman yan yung mga bagay na dapat mo pahalagahan. Yung mga bagay na hindi, pero parang ang saya-saya nila kasama, akala mo mahal ka nila pero ma-realize mo na, ay hindi pala sila for me, bitawan mo sila. Yung mga trabaho, sitwasyon, pagkakataon na pinapahirapan ka lang o puro stress lang ang dala sa'yo, bitawan mo sila. So that makita mo at maiwan sa'yo yung talagang mahalaga lang at yun lang ang panghawakan mo para magbalanse ulit ang buhay mo. Okay? In the area of your fortune this month, you have the High Priestess. You're being given a gift of intuition. This time, parang matalino ka na, experience ka na, especially with what happened in the past. This time, papahalagahan mo yung nararamdaman mo. Yung tawag ng iyong intuition, yung tawag ng iyong kutob. Pag alam mong hindi to pwede, iiwan mo yan agad. Meron ka ng power and courage and tapang na mag-say no if you feel that you don't feel na itong bagay na to hindi para sa'yo. And you have the energy and the tapang to say yes to the things na alam mo, ramdam mo na para sa'yo. Ito ang panahon to be free and to be courageous in getting and acknowledging the things na para sa'yo. Wala lang time para mag-compromise o parang napipilitan ka lang. Ngayon, ipaglaban mo yung gusto mo at ipaglaban mo na humindi kapag ayaw mo, okay? High Priestess being clarified by the Two of Wands. Yes, knowing what you truly want. May mga visions ka of your future this time. You're being gifted of the visions of your future. Kung ano yung balak mong gawin sa inaharap, ngayon palang planuhin mo na kung ano yung mga sa puso mo, kung anong gusto mong gawin. And get out of your comfort zone. Get out of your shell, especially dito with the Two of Wands. Nakatayo siya sa bakod niya, pero handa siyang tumawid at puntahan yung mga bagay, mga lugar na hindi pa niya napupuntahan kasi nakikita niya yung possibility and potential of those places. So now, kung meron kang balak gawin na parang kakaiba at hindi mo sure kung kaya mo ba, pagkatiwalaan mo yung intuition, yung kutob mo na parang gusto kong gawin yun gusto ko i-try, go, sumugod gagawin mo because nandoon yung parang mga potentials of your life. Parang hinihila ka, minamagnetize ka ng lugar na yan o ng endeavor na yan, gawin mo kasi baka yun nandoon ang iyong kapalaran. Okay? In the area of your advice this month, Capricorn, you have the Ace of Cups. Sabi sa iyo, Spirit guys mo, kung hindi ka masaya sa isang bagay, huwag mong gawin. Lagi mong isipin yung kaligayahan ng puso mo. Huwag ka basta-basta magpapapasok ng tao sa life mo porque mabait sila o parang too good to be true or they are very promising. Lagi mong isipin na kung ano yung tawag ang damdamin mo, yun ang iyong pakinggan. There are things in life that are masking their self as beautiful things. Pero kailangan mo daw laging tignang mabuti kung totoo ba sila sa'yo o totoo ba tong mga bagay na ito. At lagi mo daw i-guard ang iyong puso, Capricorn. That's what I'm hearing. Guard your heart against people, places, or things na parang feeling mo hindi para sa'yo. Ngayon with the magic and power of intuition with the High Priestess, magkakaroon ka ng parang intuition o parang kutob kung sino ang para sa'yo at sino ang hindi. Okay? The Ace of Cups being clarified by the Knight of Cups. Like I've said kanina, may mga tao mag-o-offer sa'yo ng magagandang bagay, ng mga illusions of good things. Too good to be true. Kaya kailangan mo ito pagkatiwalaan ng puso mo. I-guard mo ang puso mo against these people na mapanlin lang o mga sitwasyon na parang uy, ang ganda-ganda, napaka-promising, pero sa totoo, hindi yan maganda. So, avoid scam this time. That's what I'm hearing.
Ingatan mo ang iyong sarili against scam, against people na may ill intentions sa'yo, so that yung mga, gamitin mo doon yung mga lessons in the past para makita mo agad yung red flags para hindi ka mahulog doon, okay? Yan ang paalala sa'yo ng spirit guides mo. Ang yung outcome na napaka-interesting, pag-usapan natin later, but first, let's have additional messages from the divine. Ito ang angel number, ito ang kailangan mong isabuhay ngayong buwan na ito, Capricorn. You have 999. Kung importante po sa yung numbers na yan, this is your lucky number this month. Basahin natin, thank the past for your lessons. Wow. And leave it where it belongs. So you can make the best of the life that is still waiting to be fulfilled by only you. I am unique. O diba napaka tugma sa reading natin itong sinabi ng iyong angel guide na thank the past for your lessons and leave it where it belongs. So, sinasabi ko sa iyo, kalimutan na ang past, especially with the Five of Cups. Embrace your future at gamitin mo na lang yung lessons mula doon. Ito naman ang area na kailangan pag-focusan itong buong buwan na ito, Capricorn. You have judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. So, sabi dito, huwag ka daw mapanghusga with other people. Kung ikaw may pinagdadaanan ka rin, dapat mo daw maunawaan na sila meron din silang pinagdadaanan tulad mo na may pinagdaanan ka rin in the past. So, enough of the judgment this time. Ito daw ang kailangan mong isabuhay this whole month. So, ang yung outcome na napaka-interesting, you have the Nine of Swords. May mga worries ka daw, di ba? May mga overthinking ka. May mga bagay kang inaalala this time, Capricorn, especially at the end of the month. Meaning to say, may mga bagay ka daw na pilit mong pinaproblema kahit wala pa naman. So, make sure na kalmahin mo ang sarili mo and always bury those worries and stress. May mga bagay ka kasi ino-overthink na, hindi naman magaganap yan. You're over-worrying about things na dapat simplihan lang natin. Dapat daanan lang natin. I-enjoy lang natin. Wag lagi mag-focus sa negative. Always try to think positive things para yun na ma-attract ng frequency mo. And sometimes, magkaroon ka daw na parang recreational things. Halimbawa, mag-enjoy ka, pumasok ka na Zumba, o manood ka lang sine, always go for a long walk, pupunta ka ng park para lumuwag yung iyong frequency, ang iyong energy, ang iyong isipan, para yung mga worries, stress mo wala sa isipan mo. I'm saying na ikaw din daw ang makakawala ng mga bagay na yan. Putulin mo na yung mga nangyari in the past. Nothing in the past will happen again. Lagi mo isipin, nothing in the past will happen again in my life. I'm cutting the cord from my past. I'm starting anew with my life. I am not worrying about my future. Okay, the Nine of Swords being clarified by the Seven of Swords. Yes, diskarte ang kailangan mo this time. Work on this. I'm hearing na parang have a tactica or strategy against those things na wina-worry mo. This time around, kung halimbawa may wina-worry ka about love life, about negosyo, edi pagtuunan mo ng pansin kung anong dapat mong ayusin doon, because Seven of Swords like taking things in your own hands. So this time around, panghawakan mo yung mga bagay na, you know what, I'm gonna be hopeful in the future. You know what, bibitawan ko na mga worries ko. You know what, yung mga inaalala ko, hindi man mangyayari yan, hindi yan mangyayari, kakayanin ko to, and only good things will happen to me. Okay, yan ang laging panghawakan mo, Capricorn. Okay, that is your May 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below. Yan ang mga bagay na dapat mong abangan at isa puso this time. This has been James for James Tarot Page. God bless everybody.